Paano nga ba kung ang mga nilalang na naririnig mo lamang at hindi mo pinaniniwalaan ay iyong makakaharap at makakalaban? At paano kung dumating sa punto na pamilya mo na ang nakataya? Handa ka bang isakripisyo ang iyong pamilya alang-alang sa pinakaiingatan mong mutya? Mga mahal po naming mga tagapakinig, atin pong tunghayan ang totoong kwento ng ating sender na si Rambo Santos na tubong Bicol. Kanyang ibabahagi ang wagas na pagmamahal sa pamilya at sa pagiging magaling na antingero kahit siya ay binatilyo pa lamang. Magandang araw po Karine at kay Sir Froy. Bago po ang lahat, ay nais ko pong magpasalamat sa inyo sa pagbabahagi po ninyo ng napakagandang mga kwento na hango sa totoong buhay. Nagpapasalamat din po ako dahil isa ang kwento ko sa may tatampok dito sa inyong channel na ang Manlalakbay. Tawagin mo na lamang ako, Karine, sa alias na Rambo. Nangyari ang kwentong ito taong 1980 hanggang 1983. Ako ay tubong Bicol, ngunit ngayon ay mas pinili kong dito na lamang kami sa Maynila manirahan ng aking kapatid. May kapansanan siya, Karine, kung kaya't hindi na siya nakapag-asawa at ganun din ako. Dahil sa paglilingkod sa mga tao at sa pag-aalaga sa kanya na tuon ang aking atensyon. Masaya at simple lamang ang aming pamumuhay sa Bicol, kasama ang aking mga magulang at nag-iisang kapatid na lalaki. Mayroon kaming 2 ektaryang bukid na siya naming pinagkukunan ng aming bigas at ang iba naman ay ibinebenta namin para may panggasos kami sa pang-araw-araw, maging ang baon naming magkakapatid sa eskwelahan. Madalas din ako magtungo sa dagat upang kumuha ng pwede naming iulam. Pakiramdam ko, kapag nasa dalampasigan ako, ay napakagaan ng buhay. Ipinanganak na walang mga binti at mga paa ang kapatid kong si Alex, kaya naman ako ang naging mga paa niya. Pinapasan ko siya tuwing gusto niyang maglibot o magtungo sa dalampasigan. Ako rin ang nagpapasan sa kanya patungong eskwelahan. Maging sa pag-uwi ay pasan-pasan ko ulit siya. Sa edad na 10 taon noon ay grade 1 pa lamang siya sapagkat palagi siyang humihinto sa pag-aaral. Dahil may kapansanan siya, ay tampulan siya ng mga tukso ng mga kaklase niya at ang iba pa niyang mga kamag-aral. Bilang kuya ay masakit yon para sa akin. Masakit makita na inaapi at tinutukso ang kapatid ko. Hindi ko siya mabantayan dahil nasa elementarya pa lamang siya at ako naman ay nasa high school na. Tuwing uwian ay pinupuntahan ko siya sa eskwelahan upang sunduin at pasanin hanggang sa bahay namin. Sobrang hirap na pasan ko araw-araw ang kapatid ko. Ngunit mas mahirap makitang pinagtatawanan at kinukutya siya ng ibang tao dahil sa kanyang kapansanan. Kung pwede nga lang sana, ako na lamang ang nasa sitwasyon niya, ay ginawa ko na. Dahil gusto ko namang maranasan niyang maging normal na nakakatayo sa sarili niyang mga paa. Habang pauwi kami ng bahay, ay pasan ko si Alex sa aking likuran, ay napansin naming may nagkukumpulang mga tao sa gilid ng kalsada at maya-maya lamang ay may mga paparating ng mga pulis. Takot na takot ang mga tao at tinatakpan din nila ang kanilang ilong. Upang malaman ko kung ano ang pinagkukumpulan nila, ay lumapit kami ni Alex. Paglapit pa lang namin, ay amoy na namin ang amoy na nabubulok na karne. Nakakasulasok ang amoy nito. Pinagbawalan na din kami ng mga pulis, kaya hindi na namin yun nakita ng kapatid ko. Pero dinig namin ang usapan ng mga tao. Ayon sa kanila, malakas daw ang kutob nila na hindi tao ang may gawa ng karumal-dumal na sinapit ng lalaki. Wakwak daw kasi ang tiyan nito at wala ang mga lamang loob.
Napangiwi naman ako sa narinig ko at nakaramdam ng takot. Malamang daw ay aswang ang may gawa nun dahil walang tao ang magwawakwak ng tiyan ng kapwa niya tao. Naalala ko tuloy ang ikinikwento ni nanay sa amin patungkol sa mga nakakatakot na nilalang at ito nga ang tinatawag na aswang. Tunay na nakakatakot daw talaga ang mga nilalang na yon at may iba't ibang uri ang mga ito. Iba-iba rin ang mga kakayahan nila at kaya nilang magbago ng anyo bilang mga ibon o di kaya ay mababangis na hayop. Ang iba naman daw ay may kakayahang hatiin ang katawan at ito ang tinatawag na manananggal. Nakikinig lamang ako noon sa mga ikinukwento ni nanay pero hindi ko ito lubos na pinaniniwalaan dahil wala pa naman akong nakikitang aswang. Nabalik na ako sa wisyo nang may biglang nagsalita sa gilid namin ni Alex. Pinapauwi na kami nito sapagkat mapanganib daw. May mga kumakalat na balita na may pagala-gala ng aswang sa lugar namin. Kaya ang lahat ay pinag-iingat at kung maaari ay wag na raw lumabas ng bahay kapag gabi na. Dahil sa takot ay nagmadali na nga ako maglakad habang pasan-pasan ko pa rin ang aking kapatid. Nakasalubong naman namin sila nanay at tatay, nakakaahon lang mula sa bukid. Tinanong kami ni tatay kung bakit masyado na raw kaming hinapon ng pag-uwi. Kaya sinabi kong napahinto pa kami sa daan dahil may natagpo ang bangkay roon at sinabi ko rin na aswang ang pinaghihinalaan ng mga tao na may gawa noon. Ano ka mo? Aswang? Sa panahon ngayon, may aswang pa ba? Wala naman na yatang ganyan ngayon eh. Hindi ko nga rin po alam, tay. Pero sabi ng mga tao ron na nakakita sa bangkay, wakwak daw ang tiyan nito at wala raw yung mga lamang loob. Akala ko nga po, tuwing dumadaan kami ron patay na hayop lang ang naamoy namin. Yung pala, tao na. Nakakaawa naman po at nakakatakot din. Kasi paano kung aswang nga pumatay sa lalaki? Ibig sabihin, may aswang nga rito sa lugar natin. Sino raw ba yung patay na yon? May mga dumating bang kaanak? Wala po yata, tay. Malamang hindi pa nalalaman ng pamilya nung namatay ang nangyari. Naku anak, kaya dapat mag-ingat tayo. Hanggat hindi natin alam kung sino ang aswang na yan, malamang ay wakwak ang uri ng aswang na yan. Ano po yung wakwak, nay? Sila yung may halin tulad sa manananggal. May mga pakpak din sila at parang mga paniki. Ay, tara na sa loob at magsara na tayo. Mahirap na. Baka mamaya ay tayo naman ang biktimahin noon. Nagmadali nga kaming pumasok sa loob ng aming tahanan at isinara ang mga bintana at ang mga pinto. Dahil sa nangyari ay nabalot ng takot ang baryo namin. Wala nang mga bata ang naglalaro sa labas kapag sumapit na ang dilim. Ang lahat ay nasa kanya-kanya ng mga bahay at sa umaga na lamang lumalabas. Pero makalipas ang ilang linggo na wala namang napapansing pagalang-galang aswang, ay muling nawala ang takot at pangamba namin. Naging maayos ulit ang pamumuhay, malaya at hindi nababalot ng takot. Hanggang sa... Pare! Pare Elmer! Nabalitaan niyo na ba yung nangyari sa asawa ni Ate Rosana? Na si Mang Freddy! Tanong ni Ninong Bert kay tatay habang halatang-halatang natatakot ito. Hindi pare. Paring Bert, ano bang nangyayari? Dagliang huminto si tatay sa pagsisibak ng mga kahoy. Pre, inatake raw ng aswang habang pauwi galing dagat. Ayon kay Mang Freddy, nagtanong lang daw yun sa kanya ng daan patungo sa manggagamot na si Mang Faustino. At nung ituro raw niya, ay bigla na lamang daw siya nitong sinakal at akmang kahagatin sa leeg. Matutulis ang mga kuko, maging ang mga ngipin daw at nanilisik ang mga mata. Mabuti na nga lang daw at may mga taong paparating. Natakot daw yung hinihinala nilang aswang kaya tumakas ito. Hindi na niya namalayan kung saan ito nagpunta dahil sa takot niya. Ang akala raw niya kasi ay katapusan na niya. Magpahanggang ngayon ngay tulala pa rin Pero nakakausap naman konti. Ay nako, may aswang nga talaga rito sa lugar natin.
Hindi tayo sigurado dyan, pare. Kaya wag na muna nating isipin na siya nga talagang pakay ng aswang na yon. Tsaka kung sakali man na siya nga ang pakay, alam naman natin na matatalo rin niya yon. Sana nga pare, para matigil na yung ginagawa ng aswang na yon at hindi na matakot pa ang mga tao sa maaaring mangyari. Nakakakilabot talaga. Hindi pa ako nakakakita ng aswang, pero na-imagine ko naman pare. Nakarating nga kay Mang Faustino ang balita tungkol sa hinihinalang aswang na umatake kay Mang Freddy. Nagtungo kasi kami roon upang ipagamot si Alex dahil napakataas ng lagnat niya at hindi rin siya makakain ng maayos. Sa umaga naman ay maayos ang pakiramdam niya. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang madaling araw ay mataas na naman ang kanyang lagnat. Elmer, mamayang gabi ay maglalakad-lakad ako at baka sakaling makita ko ang aswang na yan. Marami namang pagkontra sa aswang, kaya huwag kayong gaanong matakot, ha? Sabuyin nyo lamang ng asin at masasaktan na yon. Uusok ang kanilang katawan. Takot din yun sa bawang at kalamansi. At kung ako nga talaga ang pakay niya, kailangan naming magkita at magtuos. Mag-ingat po kayo, Mang Faustino. Dahil paano na lamang po kami kapag nawala ka? Ikaw lang ang tinatakbuhan namin tuwing may mga mabibigat kaming karamdaman. Huwag kang mag-alala, Elmer. Hindi ako basta-basta matatalo ng aswang na yon. Hindi ako papayag na isang aswang labang ang makakatalo sa akin. Nang magamot nga ni Mang Faustino ang kapatid ko, ay nagpaalam na kami sa kanya. Talaga namang napakahusay niya sa panggagamot. Nawala kaagad ang lagnat ni Alex at nanumbalik ang gana niya pagdating sa pagkain. At ang mas lalong nakakamangha kay Mang Faustino ay hindi ito tumatanggap ng pera. Kaya naman 10 kilong bigas na lamang ang ibinigay ni tatay sa kanya. Kahit wala kang dala na kahit ano, ay gagamutin ka pa rin niya. At ang lagi niyang sinasabi ay biniyayaan siya ng karunungan pagdating sa panggagamot, kaya ginagamit niya yon upang makatulong sa kapwa. Hindi rin nakapag-asawa si Mang Faustino dahil naging abala siya sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga aswang. Ang mga itinuturing niyang mga anak ay ang alaga niyang mga aso. Kinabukasan habang pauwi ako galing eskwelahan, ay napansin kong may sumusunod sa akin. Noong una ay hindi ko yun pinapansin sapagkat ang nasa isip ko ay baka pareho lang talaga kami ng pupuntahan. Pero nung tumakbo ako at nilingon ko siya, ay nakita kong bumibilis din ang mga hakbang niya. Pagbalik ko ng tingin sa aking harapan, ay may nabangga ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko yun, ang lalaking sumusunod sa akin. Labis akong nagtaka kung paanong bigla na lamang siyang napunta sa aking harapan, gayong naroroon lamang siya sa aking likuran. Hindi ako makapagsalita ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko ay nakagat ko ang aking dila. Aatras na sana ako ngunit mabilis niya ako nahawakan sa braso. Naluluha na rin ang mga mata ko dahil sa takot, lalo na nang mapansin kong nanlilisik ang mga mata niya, ang sangsang din ng kanyang amoy. Nagpupumiglas ako, ngunit mas lalo lamang humihigpit ang hawak niya sa braso ko at bumabaon din ang kanyang kuko. Saan ko makikita ang manggagamot na antingero? Tanong niya sa akin, maging ang boses niya ay sobrang nakakakilabot. Umiling-iling lamang ako habang tumutulo ang mga luha ko. Hindi ka ba magsasalita? Kung gayon ay gagawin na lamang kitang hapunan upang kahit papaano'y may silbi ka naman sa akin. Maawa ka po sa akin. Huwag mo po ko sasaktan o kakainin. Parang awa mo na po. Sa wakas ay nakapagsalita na rin ako. Tumawa naman siya ng malakas at kitang-kita ko ang mga ngipin niya na parang nilulumot na. Napakalansa rin ng kanyang bunganga. Baho ng bunganga. Wika ko sa aking sarili nang magsalita itong muli. Kung gayon, ihatid mo ko sa matandang yon. Pakakawalan kita kapalit ng pagturo mo sa akin sa antingero na yon. Alam kong kilala niyo siya. Wag na wag kang magsisinungaling sa akin dahil papatayin kita.
Sinubukan ko pang tumingin sa paligid, ngunit walang tao ni isa ang naglalakad doon. Wala tuloy ako mahingan ng tulong. Hindi ko talaga lubos sa kalain na ang kinakatakutan naming aswang ay kaharap ko na ngayon. Iyak ako ng iyak dahil sobra akong natatakot sa kanya. Kaya wala akong nagawa kundi ang dalhin siya kay Mang Faustino. Tutal ay hinahanap din naman niya yon at para mapaslang na rin niya at para matigil na ang kasamaan ng aswang. Mang Faustino! Tulungan mo ako! Mang Faustino! Sigaw ko nga habang nasa tapat kami ng bahay niya. Kaagad namang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas mula roon ang matanda. Laking gulat nito nang makita niyang kasama ko ang aswang. Nang masiguro na nga ng aswang na si Mang Faustino ang kaharap namin, ay mabilis niya akong sinampal sa muka at itinulak. Dahil sa lakas niya ay tumilapon ako. Muli tayong nagkita, Faustino. Kumusta mahusay na antingero na umubos sa aking lahi? Akala mo siguro'y napatay mo kaming lahat nang sumugod ka sa aming pugad. Ngunit nagkakamali ka. Dahil buhay na buhay ako at marami nang nabiktimang mga tao. Pero hindi lang ako nakaligtas ng gabing yon. Alam kong marami kami at paghihigantihan ka rin. At ngayong nagkita na tayong muli, sisiguraduhin kong ikaw naman ang mamamatay at kukuhanin ko mula sa iyo ang anting-anting mo upang ako na ang magiging malakas at makapangyarihan. Katapusan mo na, tanda. Paano ka naman nakakasiguro na matatalo at mapapaslang mo ako? Sa tingin mo ba talaga'y kakayanin mo ako? Nagkakamali ka. Alam kong nakatakas ka noon. Hindi ako tanga para hindi ko yun malaman. Pinatunayan mo lamang na duwag ka. Dahil imbes na labanan mo ako at ipagtanggol ang yung mga kalahi mong aswang, ay tumakas ka at iniligtas lamang ang iyong sarili. Isa kang duwag na pinuno ng mga aswang. Sa galit ng aswang dahil sa mga sinabi ni Mang Faustino, ay isang segundo lamang niyang nalapitan si Mang Faustino at sinakal niya ito sa leeg. Pawiin mo ang sinabi mo! Hindi ako duwag! Hindi! Sigaw nito at mas lalong nanlisik ang mga mata. Pero sadyang mas malakas si Mang Faustino kumpara sa aswang. Inalis niya ang kamay nito na nakasakal sa kanyang leeg at walang kahirap-hirap na pinilipit niya yon. Napahiyaw ng napakalakas ang aswang dahil sa ginawa ng manggagamot. Narinig ko pa ang nababali nitong mga buto sa braso. Maging ako ay napapapikit at napapangiwi dahil parang ako ang nasasaktan. Sunod niyang pinalipit ang kabilang braso nito at pagkatapos ay parang kahoy lamang niya itong binuhat at inihagis sa puno ng santol na malapit lang sa kinatatayuan ko. Mabilis naman akong lumayo roon at sinabi ni Mang Faustino na pumasok ako sa loob ng kanyang bahay. Pero hindi ko siya sinunod dahil nais kong makita ang mga susunod pang mangyayari. Pumasok si Mang Faustino sa bahay niya at paglabas niya ay may hawak na itong espada. Lumapit siya sa aswang na pinipilit makatayo kahit bali-bali na ang mga buto sa braso. At sa lakas ng pagkakahagis sa kanya ni Mang Faustino ay alam kong nabali rin ang kanyang balakang. Nang lalapit si Mang Faustino rito ay bigla na lamang nagbago ang anyo nito. Naging baboy ramo ito at mapupula ang mga mata. Sinugod niya si Mang Faustino pero mabilis siyang natamaan ng espada. Nahati ang katawan nito bilang baboy ramo at mabilis na naglaho ang katawan nito. Kahit tapos na ang labanan nilang dalawa dahil napaslang na niya ang aswang, ay nanatili pa rin akong nakatulala. Para lang kasi akong nasa isang panaginip. Hindi ko lubos sa kalain na makakita ako ng aswang at mapapanood ko ang paglalaban nila ng Mang Faustino na tinawag pa niyang manggagamot na antingero. Ayos ka lamang ba, Rambo? Hindi ka ba niya sinaktan? Napatingin naman ako sa braso ko at noon ko lang napansin na may mga sugat pala ako dahil sa pagbaon ng kuko ng aswang. Doon ko lang din naramdaman na mahapdi pala yun. Halika sa loob para magamot ko ang mga sugat mo.
Saan ka nga pala nakita ng aswang na yon? Inabutan na po kasi ako ng dilim sa daan eh. Nagpunta pa po kasi ako sa library. Nawala sa isip ko na mayroon nga palang aswang. Pasensya na po kung dinala ko po siya rito. Sinubukan ko nang pong hindi turo tong bahay mo pero ang sabi niya ay gagawin niya akong hapunan kung hindi ko sasabihin kung nasaan ka. Batid din niyang alam ko kung saan ka nakatira. Wala yun, Rambo. Mas mabuti nga at dinala mo siya rito. Tinatapos ko na ang kasabaan niya. Nabalitaan ko rin sa ibang lugar na may nabiktima ang aswang na yon. Pagkapasok nga namin sa loob, ay inilabas niya ang dahon at ang kanyang langis. Ang una niyang ginawa ay nilinisan niya ang sugat ko at baka ma-infection daw dahil marumi ang mga kuko ng aswang. Nilagyan niya ng langis ang dahon at pinainitan ito sa kandila at itinapal yon sa braso ko. Bahagya ko pang ininda yon dahil mainit ang dahon pero nakakatuwa dahil naiibsan ang hapdi ng mga sugat ko. Mabuti na lamang at ganito lamang ang ginawa niya sa iyo. Nakita ko pang sinampal ka niya bago ka niya binitawan. Oo nga po eh. Binabae po ata yun. Biro lang po. Naawa ko sa mga taong nabiktima niya. Walang kasalanan ng mga yon sa kanya. Kung nagtagpo lamang sana kami kaagad, hindi sana mas maaga ko siyang napaslang. Maya-maya lamang ay naririnig ko ang boses nila tatay at ninong Bert. Kaagad naman akong sumilip sa pinto at nakita kong sila tatay ngayon. Nang makita ako ni tatay ay halos takbuhin niya ako. Rambo, anak! Ano ka ba naman? Nandito ka lang pala. Kanina pa kami nag-aalala sa'yo ng nanay mo. Nagpunta na rin kami sa eskwelahan mo at kung saan-saan ka na namin hinanap at ipinagtanong. Anong nangyari sa braso mo? Bakit may mga tapal ng daon yan, ha? Lumingon naman ako kay Mang Faustino at siya na ang sumenyas kila tatay upang pumasok ng bahay niya. Nagtaka man sila tatay pero pumasok pa rin siya. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay ng anak mo, Elmer, dahil sa aswang na yon. Ano? Ibig sabihin ay nakita mo ang aswang, anak? Opo tay, nakita ko po. Sobrang nakakatakot po siya. At siya rin ang dahilan kung bakit ako nagkasukat sa braso. Mabuti na lang at napaslang siya kaagad ni Mang Faustino. Wala na pong aswang tay. Magiging panatag na po ulit tayong lahat. Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak. Salamat din sa iyo, Mang Faustino. Pasensya na rin kayo dahil kasi sa akin ay maraming taong nabiktima ng aswang na yon. Batid kong matagal na niya akong hinahanap upang mapaghigantihan. Inubos ko kasi ang lahi niya nang sigurin ko ang pinamumugaran nila. Ang mahalagay, napatay mo na siya at muling mawawala ang mga takot na mga tao, Mang Faustino. Pwede nang maglaro mga kabataan sa labas nang walang iniisip na panganib. Ang mga mangingisda na madilim pa lamang ay nangingisda na. Nang matapos silang mag-usap, ay nagpaalam na kami kay Mang Faustino. Hindi ko na tuloy na tanong kung ano ba ang ibig sabihin ng antingero at kung bakit antingero ang tawag ng aswang sa kanya. Pero alam ko naman na marami pa akong pagkakataon upang matanong ko yon. Nang makauwi nga kami ni tatay, ay mahigpit akong niyakap ni nanay. Labis daw siyang nag-alala sa akin. Paulit-ulit din siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil ligtas akong nakauwi sa aming tahanan. Ang sabi pa niya, Karine, ay hindi niya raw kakayanin kapag nawala ako. Masaya ko namang ibinalita sa kanya na napaslang na ni Mang Faustino ang aswang, kaya naman wala na kaming dapat pang ikabahala o ikatakot. Nang malaman yon ng mga tao, ay muling nanumbalik ang saya sa baryo namin. Kahit gabi ay maririnig mo ang tawanan ng mga batang masasayang naglalaro, mga kwentuhan ng mga kalalakihan at kababaihan. Masaya akong nakatanaw sa kanilang lahat habang kitang-kita sa mga mata nila ang kasiyahan at hindi na sila natatakot. Lumipas ang ilang araw at napagpasyahan kong magpunta kay Mang Faustino. Mabuti na lamang at kakaunti na lamang ang mga ginagamot niya ng mga oras na yon. Naupo lang naman ako sa gilid at hinintay ko matapos siyang manggamot. Kakahintay ko sa kanya ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako.
Nagising na lamang ako nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko at dahan-dahan kong ang ibinukas ang aking mga mata. Nakita ko namang nakangiti sa akin si Mang Faustino. Tumayo ako at pinunasan ko pa ang mga mata ko. Magpapagamot ka ba, iho? Anong masakit sa'yo? Masakit pa ba ang mga sugat mo? Hindi na po, Mang Faustino. Ang bilis nga pong gumaling eh. Salamat po sa paggagamot sa akin. Narito nga pala ako dahil meron lamang po akong nais itanong. Tumalikod naman siya sa akin at naglakad palayo. Sumunod naman ako sa kanya at nagtungo kami sa loob ng bahay niya. Patungkol saan ang nais mong itanong sa akin, iho? Halika't maupo ka. Mukhang importante yan, ah. Tinawag ka po kasing antingero ng aswang na nakalaban mo. Ano po ba ang ibig sabihin ng antingero? Antingero ang tawag sa mga nagtatangan ng mga anting-anting, mutya o medalyon. May tangan akong anting-anting, Rambo. Kaya ang tawag sa akin ay antingero. Kaya po ba nagtataglay ka ng kakaibang lakas at husay sa pakikipaglaban? At kaya ka rin po ba magaling manggamot? Dahil lahat yun sa anting-anting na sinasabi nyo? Oo, Rambo. Ganun na nga. Ang tangan ko ay mutya ng palos na namana ko pa sa aking ama. Kailangan po bang ipamana talaga ang mutya o anting-anting? Oo, pero yun ang suliranin ko ngayon dahil hindi ko alam kung kanino ko ito papamana. Wala naman akong anak o di kaya'y apo man lang. Tugon niya sa akin at kita ko sa mga mata niya ang labis na kalungkutan. Laglag din ang mga balikat niyang nagtungo sa mesa at kumuha ng tubig mula sa kanyang maliit na banga. Bago niya salinan ang baso niya, ay muli siyang humarap sa akin at lumapit. Hinawakan din niya ang kanang balikat ko. Pero mukhang nakita ko na kung kanino ko ipapamana ang aking anting-anting. Talaga ho? Kanino po? Napakaswerte naman po niya. Rambo, sa'yo. Sa iyo ko papamana ang anting-anting ko dahil alam kong mabuti kang tao. Hindi pat ikaw ang nagsisilbing mga paa ng kapatid mo. Mas magiging malakas ka sa oras na ikaw ang magtatangan ng mutya ng palos. Napaawang ang mga labi ko at namilog din ang mga mata ko dahil sa mga sinabi niya sa akin. Hindi ko alam kung tama nga ba ang mga naririnig ko. Ako po? Nauutal kong tanong sa kanya at mas lalo namang dumiin ang pagkahawak niya sa balikat ko. Oo, ikaw. Sa'yo ko gustong ipamana ang anting-anting ko. Sana itanggapin mo kapag dumating na ang oras na kailangan ko na itong ipamana sa'yo. At sana iingatan mo ito. Ikaw ang susunod na antingero dito sa lugar natin. Ikaw na ang gagawa ng mga ginagawa ko kung mamarapatin mo. Hindi ko po alam kung kaya ko po magtangan ng anting-anting, Mang Faustino. Wala naman po akong alam sa mga ganyan eh. Handa akong turuan ka. Hindi naman mahirap. Huwag mo lamang ipagyayabang kung sakali at huwag mong gagamitin sa kasamaan. Pero alam ko namang hindi mo yun gagawin dahil mabuti kang tao at ikaw ang nararapat na magmana nito. Tumango naman ako at sinabi kong pag-iisipan ko muna ang bagay na yon. Ayokong magdesisyon ng padalos-dalos. Lalo na't hindi ko alam kung kaya ko bang harapin ang responsibilidad kapag dumating na ang araw na ako na ang magtatangan ng mutya ng palos. Kapag napag-isipan mo na at payag ka sa inaalok ko, puntahan mo lang ako ulit dito sa bahay. At alam kong nais mo ring matutong manggamot, ay handa rin akong turuan ka. Walang salitang mahirap kapag nais mong matutunan ng lahat. Tama si Mang Faustino. Ang lahat ay napag-aaralan at natututunan. Hanggang sa makauwi na nga ako sa bahay, ay hindi maalis sa isip ko ang inaalok sa akin ni Mang Faustino. Ang kalahati ng isip ko ay sinasabing tanggapin ko na ang inaalok niya. Ngunit nagdadalawang isip pa rin talaga ako. Kinakabahan at natatakot. Paglipas ng ilang linggo,
ay nakapagdesisyon na ako. Nagtungo ako muli sa bahay ng matandang antingero upang sabihing pumapayag na ako sa inaalok niya sa akin. Masaya naman siya sa sinabi ko, at habang hindi ko parautangan ang nasabing mutya ng palos, ay sasanayin muna niya ako sa pakikipaglaban. Upang sa ganoon ay marunong na raw ako sa oras na ako na ang nagmamay-ari nito. Ipinaalam ko naman kila nanay at tatay, maging sa kapatid ko ang tungkol dito, at pumayag naman sila. Lalo na si tatay, dahil isang karangalan daw ang makapagtangan ng anting-anting. 2 beses sa isang linggo kami mag-insayo ni Mang Faustino. Maluwag naman ang kanyang likod bahay, kaya doon lamang kami nag-iinsayo. Napakasarap sa pakiramdam na natututo akong humahawak ng mga patalim o sandata. Tuwing nag-iinsayo kami, ay lumalakas ang katawan ko. At hindi nga nagtagal, ay ipinamana na sa akin ni Mang Faustino ang kanyang mutya ng palos. Maluha-luha ang aking mga mata habang isinusuot niya yon sa akin. May mga kaalaman na rin ako noon sa panggagamot dahil kung minsan ay pinapanood ko siyang manggamot. Nang maisuot ko ang mutya ng palos, ay parang gumaan ang pakiramdam ko, na para bang ang lakas-lakas ng katawan ko, yung tipong parang lahat ay kaya kong gawin. Pinagmasdan ni Mang Faustino ang mutya ng maisuot niya yon sa akin. Sandali pa niya itong hinawakan at tumulo ang kanyang luha. Nagpaalam rin siya rito at sinabing ako na ang bagong nagmamay-ari ng mutya. Sobrang saya ng puso ko noon. Ang sarap pala sa pakiramdam ang maging isang antingero kahit binatilyo pa lamang ako. Ngunit ang masayang yun ay napalitan ng pagdadalamhati at kalungkutan. Isang araw kasi ang nakalipas mula nang ipamana niya sa akin ang mutya, ay natagpuan na lamang siya ng mga magpapagamot sana sa kanya. Natagpuan siya sa kwarto niya na wala ng buhay. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon habang inilalabas siya sa kanyang kwarto. Iyak ako ng iyak at pilit ko siyang ginigising. Sinasabi ko rin na baka malalim lamang ang tulog niya kahit alam naming lahat na wala na talaga si Mang Faustino. Hinubad ko ang anting-anting at isinuot muli yun sa kanya. Umaasa ako na baka pag binalik ko yun sa kanya ay muli siyang mabubuhay. Ngunit wala yung epekto dahil binawi na talaga ng Diyos ang buhay niya. Pinagpahinga na siya. Maraming nagulat at nalungkot sa biglaang pagkawala niya. Dahil sa dami ng kanyang natutulungang gumaling ay napakaraming nagpunta sa kanyang lamay. Lahat sila ay nagiiyakan at hindi makapaniwala sa nangyari. Mula sa burol at libing ni Mang Faustino ay hindi ako umalis sa kanyang tabi. Kahit napakalakas na ng buhos ng ulan sa sementeryo ay hindi pa rin ako umalis. Ayoko siyang iwan ng mag-isa roon. Nang mawala kasi siya ay para rin akong namatay. Ilang buwan kong sinisisi ang sarili ko dahil batid kong dahil sa pagubad niya ng mutya ay nawala siya. Pero unti-unti rin akong nakausad at natanggap na wala na talaga siya. Pero baon ko ang lahat ng kanyang mga pangaral at bilin sa akin at hinding-hindi ko yon makakalimutan. Iniingatan ko rin ng sobra ang pamana niyang mutya sa akin. Hindi man ako kasing husay niya sa pakikipaglaban at hindi man ako kasing galing niya sa panggagamot. Ang mahalaga ay nakakatulong rin ako sa mga tao. Naaalala ko noong unang beses kong simulan ang paggagamot ay inusig ako ng ibang tao. Hindi sila naniniwala na kaya ko silang pagalingin. Sino lang daw ba ako? Isang hamak na binatilyo. Pero sa paglipas ng ilang taon ay napatunayan ko rin ang aking sarili sa kanila at alam kong dahil din yon sa mutya. Nang may biglang aminin sa akin si tatay habang nangangahoy kami sa kakahuyan. Rambo, anak, alam mo bang manggagamot din ng tatay ko, ang Lolo Rodolfo mo? Talaga po, tay? Hindi kasi natin siya napagkukwentuhan eh. Manggagamot din po pala siya. Isang batikang albularyo si Tatay Dolfo, anak. Marami ring nagpapagamot sa kanya kagaya ni Mang Faustino. Pero nung namatay ang nanay, ay hindi niya nagamot dahil nabarang ito ng pinakamalakas na mambabarang. Nagalit siya sa kanyang sarili. Tinalikuran niya ang panggagamot at
Naputol ang sasabihin ni tatay nang makarinig kami ng putok ng baril. Kinabahan kami ni tatay dahil mukhang ang lapit noon sa amin. Tay, putok ba ng baril yun? Oo, Rambo. Tara na. Baka matamaan pa tayo ng ligaw na bala. Baka mamaya niyan rebelde ang nagpaputok doon. Nang may biglang ang sumulpot na armadong lalaki, mukhang may hinahanap ito at galit na galit. Nang bigla kami nitong tanungin kung may nakita raw ba kaming matandang babae na mahaba ang buhok at nakakatakot ang itsura, sabay naman kaming umiling ni tatay dahil wala namang kaming nakita. Ayon sa armadong lalaki, ay isang matandang babae daw ang lumapit sa kanyang asawa habang nakahiga raw ito sa duyan sa puno ng mangga nila. Alam kong aswang ang matandang yon. Nung una'y tumitingin-ting lang yun sa bahay namin. Nginingitian pa nga yun ng asawa ko bilang pagbati sa kanya. Tapos, makita-kita ko, nakalapit na siya sa asawa ko at balak na siyang hawakan ng tiyan. Matutulis din ang kuko niya at nanilisik ang mga mata. Nung sumigaw ako ay kumaripas siya ng takbo. Parang hindi siya matanda kung tumakbo. Napakaliksi niya. Dito siya tumakbo at nang makita ko siya ay pinutokan ko. Pero hindi ko siya tinamaan. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Napakabilis niyang nawala. Nako, malamang nga po ay aswang ang matandang yon. Buntis po siguro ang asawa ninyo. 7 buwan na siyang buntis. Sinabi ko naman kay tatay na mauna na siyang umuwi at tutulong ako sa paghahanap sa matandang aswang na yon. Tumango naman si tatay at sinabi niyang mag-ingat ako. Ginalugad namin ng kakahuyan, ngunit hindi namin makita roon ang hinahanap naming matandang babae. Ang mabuti pa po, umuwi ka na po at ako na pong magtutuloy ng maghanap sa kanya. Baka kasi bumalik yun sa asawa mo at ituloy ang kanyang plano. Baka iniligaw ka lamang niya rito. Pareho kaming natigilan sa sinabi ko at niyaya niya akong bumalik sa bahay nila. Baka nga raw ganoon ang nangyari. Tumatakbo nga kami habang pabalik sa kanila. Sa ilang minuto naming paghahanap ay nakalayo na rin talaga kami. Humihingal na nga siya pero patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Nagtataka naman siya kung bakit hindi raw ako nakakaramdam ng pagod at nanatiling malakas ang katawan. Ngumiti lamang ako at hindi ko sinabing dahil yon sa tangan kong mutya nang bigla siyang mapahinto at mapatulala. Tiningnan ko naman ang tinitignan niya. Maraming tao roon at mukhang may naganap na hindi maganda. Ang asawa ko! Hindi pwede to! Hindi! Fatima! Sigaw niya at muling tumakbo patungo sa bahay kung saan maraming tao sa paligid. Pinaghahawi niya ang mga tao upang makaraan siya. Nang makasunod ako sa kanya ay nakita namin ang kanyang asawa na wala ng buhay. Wakwak din ang tiyan nito at wala ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Naglupasay naman sa lupa ang asawa ng babae na nabiktima nga ng aswang. Tama nga ang sinabi ko nung una na sinadyang dalhin doon ng aswang ang lalaki upang mabalikan niya ang buntis. Maging ako ay naluluha dahil sa aking nasaksihan. Kalunos-lunos ang nangyari sa buntis. Naipon ang galit ng lalaki at sinabing hahanapin niya ang aswang na pumatay sa kanyang asawa at anak. Labis ang paghihinagpis niya dahil sa nangyari sa kanyang magina. At dahil sa nangyaring yun, ay kakaunti lamang ang nagpupunta sa burol. Natatakot ang karamihan at baka raw muling magtungo roon ng aswang. Mabuti na lamang at walang ganong nangyari. Gabi-gabi rin akong nagpupunta upang kung sakali mang bumalik ang aswang at mambiktima ng ibang tao, ay ako ang kanyang makakalaban upang matapos na ang kasamaan niya. Ang tahimik naming lugar ay muling nabalot ng takot, pero talagang ganoon ang buhay. Minsan payapa, minsan naman ay nababalot ng kalungkutan, pagsubok at pangamba. Hanggang sumapit nga ang araw na pinakahihintay ko, ang makaharap ang matandang babaeng aswang na nambibiktima na naman ng buntis sa karatig baryo namin. Nagkakagulo roon at sinabi sa akin ng kapitbahay namin na may inaatake nga raw ng buntis ang aswang kung kaya't mabilis kaming nagtungo roon.
Naabutan ko ang mga tao na may mga hawak na buho at ang iba naman ay itak. Ito ang kanilang panakot at panlaban sa sinasabi nilang aswang. Kaagad kong tinanong ang isa sa mga naroroon kung nasaan ang aswang na tinatawag nilang wakwak. Nasa puno raw ito ng umbrella tree at naghahanap ng pagkakataon upang makababa para maisakatuparan na nito ang masamang binabalak. Buong tapang akong umakyat sa punong yun na nasa likuran lamang ng bahay. Gamit ang ibinigay ni tatay ni tirador, ay tinirador ko ang aswang at sa pakpak ito tinamaan. Nagalit ito sa akin at dinagit ako na muntik ko pang ikalaglag. Muli kong nilagyan ng bato ang tirador at pinatamaan kulit ito sa kabilang pakpak. Dahil doon ay nahirapan na itong lumipad at bumagsak sa lupa. Bumaba na rin ako sa puno upang lapitan ang aswang na wakwak. Babangon pa sana ito, pero mabilis kong tinapakan ang leeg niya at inakmang titiradorin ang kanyang muka. Pilit siyang nagpupumiglas mula sa pagkakatapak ko sa leeg niya at napakasama rin ang tingin niya sa akin. May isang matandang lalaki sumigaw mula sa likuran ko at sinabing tapusin ko na ang aswang. May dala-dala itong buho at matulis ang dulo nito. Yun daw ang itatarak sa dibdib ng aswang. Ngunit habang hawak ko yun, ay nanginginig ang mga kamay ko. Dahil yun ang unang beses napapaslang ako ng aswang. Nakakatakot pala sa umpisa. Muli na namang sumigaw ang matandang lalaki at sinabing ituloy ko na raw napaslagin ang aswang. Katapusan mo ng aswang ka! Pumikit naman ako. Saka ko itinarak sa dibdib ng aswang ang buho. Bumaon ito. Tumalinsik pa ang mga dugo nito sa akin. Sumusukan rin ito ng dugo at maya-maya lamang ay nalagutan na rin ito ng hininga. At unti-unti na rin naglalaho ang katawan ng aswang. May lumapit sa aking lalaki at nagpasalamat ito sa akin. Siya raw ang asawa ng buntis. Ilang gabi na rin daw silang hindi makatulog ng maayos dahil gabi-gabi silang ginagambala ng aswang. Walang anuman po, Manong. Mabuti na lang po at may nakapagsabi sa akin na may nangyayari dito. Kaya nagpasama po ako. Kung sakali man po na may ganito pang mangyari, ay ipagbigay alam niyo po kagad sa akin. Ingatan mo po ang asawa mo. At kung maaari po magbaon po kayo ng asin kahit saan po siya magpunta. Napakadelikado po ng panahon ngayon. Tumango naman ang lalaki at muling nagpasalamat sa akin. Napangiti na lamang ako nang isinisigaw ng paulit-ulit na mga tao ang pangalan ko. Doon ko lang din nalaman na marami na pala itong nabiktima. Ang natagpo ang patay noon sa gilid ng kalsada ay ang babaeng wakwak pala ang may kagagawan. Hindi ang lalaking aswang na pinaslang ni Mang Faustino. Nangangahulugan lamang na maraming nagkalat na aswang sa lugar namin nang hindi namin namamalayan. Inaanak! Ang kapatid at ang nanay mo! Bihag ng mga aswang na wakwak! Sigaw ng aking ninong Bert na ikinalingon ko bigla. Para akong nabingi dahil sa narinig ko. Nanginig din bigla ang aking kalamnan. Ano po? Sila nanay at Alex bihag ng aswang? Paanong nangyari yun? Sigaw ko pabalik at tumakbo na ako palayo sa kanila. Maliksi akong tumakbo dahil sa tangan kong mutya ng palos. Sandali lamang at nakarating na rin ako sa bahay. Pagpasok ko sa loob ng bahay, ay wala naman doon si nanay at Alex, kung kaya't mabilis din akong lumabas. Narinig ko ang pagsigaw ni nanay ng tulong at batid kong may busal ang kanyang bibig. Una kong nakita ang kapatid ko. Nakatali ang mga kamay niya sa puno ng buko at ganoon din si nanay. Hirap na ang kapatid ko, kaya mabilis akong lumapit doon upang alisin ang tali. Nang bigla na lamang akong makarinig ng pagaspas ng mga pakpak at mayroong kumalmot sa likuran ko. Ramdam kong bumaon ang kuko ng aswang dahil napakasakit nun at napunit din ang damit ko. Mabilis ko naman itong hinarap. Tumatawa ito na parabang nababaliw at may isa pang sumulpot na aswang. Parehong babae ang mga aswang na yun. Ang magandang dalaga ay biglang nagbago ang itsura at nagkaroon na rin ito ng pakpak. Naging kahindik-hindik ang itsura nito. Sa kabila ng sakit at kirot ng likod ko, ay tiniis ko ito.
Mabuti na lamang at mabilis din naghilom ng dahil sa mutya. Ang dalagang aswang ay biglang lumapit kay nanay at sinakal niya ito. "Huwag mong sasaktan ng nanay ko!" Sigaw ko. Ngunit sabay lamang silang tumawa. Wala man lang akong ibang armas na mga panahong yun, kundi ang taglay na lakas at kapangyarihan na nagmumula lamang sa mutya. Nang muli kong kakalagan ng tali si Alex, ay biglang nagsalita ang aswang na kumalmot sa likod ko. Pakakawalan lamang daw nila si nanay at si Alex kung isusuko ko sa kanila ang mutya. "Hindi! Hindi ko isusuko sa iyo ang mutya ni Mang Faustino. Ibinili niya sa akin to bago siya mawala at pakakaingatan ko ito. Hindi ako papayag na mapupunta lamang ito sa kamay ng mga aswang sa kampon na kadiliman." Tumawa naman ang dalagang aswang at tinanong sa akin kung mas mahalaga pa raw ba ang mutya na tangan ko kaysa sa aking pamilya. Pero alam kong higit na mas mahalaga ang pamilya ko kaysa sa mutya. Pero hindi ko rin nais na sa kanila lamang ito mapunta. Dahil kapag nagkataon, ay mas lalo silang maghahari-harian sa aming lugar at wala nang lalaban sa kanila. Mahalaga ang pamilya ko at mahalaga rin sa akin ang mutyang ito. Lumundag ako ng mataas at nang nasa harapan ko na ang babaeng nangalmot sa akin, ay buong lakas ko itong sinuntok. Nagpaikot-ikot ito sa ere bago tumama sa puno at bumulusok pababa. Sumigaw naman ang dalagang aswang at ito naman ang lumaban sa akin. Hindi raw siya papayag na ang kagaya ko lamang daw ang papaslang sa kanila ng kanyang kapatid. Sa madaling sabi ay magkapatid sila at baka ang napatay kong matandang aswang ay ang kanilang ina. Tinawanan ko na lamang siya at sinipa sa mukha ng buong lakas. Sa bubungan siya bumagsak kaya pinuntahan ko siya roon. Nakabulagta siya sa bubong namin at pinipilit na makabangon. "Huwag ka nang magpumilit ng bumangon dahil katapusan mo na. Walang sino mo nang pwedeng manakit sa mga mahal ko sa buhay, lalo na sa nanay ko." Itinayo ko siya at ipinadama ko sa kanya ang ginawa niya kay nanay. Sinakal ko rin siya at ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa braso ko. Habang mas dinidinan ko ang pagkasakal sa kanya, ay mas lalo ring bumabaon ang mga kuko niya sa braso ko. Tumutulo na rin ang dugo ko mula sa aking mga braso dahil sa pagkakabaon ng kanyang mga kuko. Pero hindi ko iniinda ang sakit. Ang nasa isip ko lamang noon ay ang mapaslang siya. Nang bigla ko marinig ang sigaw ni Alex mula sa ibaba, binitawan ko ang lieg ng aswang at sinuntok ko lamang siya sa sikmura. Saka ko siya sinipa ng malakas. Hindi ko na alam kung saan siya bumagsak at kung napaslang ko na ba siya dahil mabilis akong bumaba upang puntahan si Alex. Natagtad na pala ng kalmot sa muka at braso ang kapatid ko. Nagngingit-ngit ako sa galit dahil sa nakita kong kalagayan niya. Hinablot ko ang aswang na akmang kakalmutin ulit si Alex. Walang kahirap-hirap na inihagis ko siya. Wala na rin akong pakialam kung saan siya tumilapon dahil kaagad ko nang nilapitan si Alex at tuluyan ko nang nakalag ang kanyang tali. Mahigpit akong niyakap ni nanay habang luhaan ang kanyang mga mata. Ang buong akala raw niya ay mamamatay na sila ni Alex. Nagpasalamat din siya sa akin dahil sa pagligtas ko sa kanila. "Wala po yun, Nay. Siyempre ililigtas ko po kayo. Kung yung ibang tao nga nililigtas ko, kayo pa kaya na mahal ko sa buhay. Hindi po ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Tandaan mo po yan, Nay." At muli nga kaming nagyakapan at naririnig ko na sila tatay na paparating at ang iba pang mga tao. Nilapitan din namin ni nanay si Alex na walang tigil sa pag-iyak. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding takot. Labis din ang panginginig ng kanyang katawan. "Nasaan? Nasaan ang aswang? Ituro mo sa akin, inanak, at akong papaslang sa mga yan. Akala siguro hindi rin natatakot ako sa kanila." "Baka ka bang may nakikita aswang? Malamang ay wala na. Napaslang na ng anak ko. Sayang, hindi tayo maabot, pare. Di sana nakatulong ako sa pagpaslang sa aswang." Napangiti na lamang ako sa biro ni Ninong Bert at lumapit naman sa amin si tatay at niyakap kami nila nanay. Kahit napaslang ko na ang mga aswang
ay hindi pa rin maalis ang takot na nararamdaman ko. Nang malaman ng mga tao na ayos lang naman sila nanay, ay umalis na rin ang mga ito. Inaya ko na rin sila nanay sa loob ng bahay at ginamot ang mga sugat ni Alex. Magaan sa pakiramdam na napaslang ko na ang mga nilalang na kinatatakutan ng lahat. Hindi namin akalain na hindi lamang pala isa ang aswang na nagpapagala-gala sa lugar namin. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at panggagamot, Karine. Kapag Sabado at Linggo ay nanggagamot ako ng mga taong may sakit. Naitanong ko na rin kay tatay kung ano yung naputol naming pag-uusap noon sa kakahuyan patungkol sa aking lolo. Ayon kay tatay, ay mula nang mamatay ang lola ko dahil sa barang ay tinalikuran na ni lolo ang panggagamot at winakasan ang sariling buhay. Masama raw ang loob ni lolo sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya nagamot si lola. Samantalang batikan siyang albularyo. Masyado raw kasing malakas ang mambabarang na naging kasintahan pala ni Lolo Rodolfo. Matindi ang naging galit ng mambabarang kung kaya't gumawa ito ng paraan upang makaganti. Nang magtagumpay na mapatay niya si Lola dahil sa pamabarang nito, ay parang bula na rin daw itong naglaho. Walang nakakaalam kung saan ito naroroon. Kaya pala marunong din akong manggamot, ay nananalaytay sa dugo ko ang isang manggagamot. Sa edad na 80 ay namatay si nanay at sa edad naman na 83 namatay si tatay. Kung kaya't kaming dalawa na lamang ni Alex ang magkasama ngayon. Hindi na rin ako nakatungtong ng koleyo at parehong high school lamang ang natapos namin ni Alex. Bago mamatay si tatay ay ibinenta ni tatay ang bukid namin at ang pinagbentahan ay siyang iniwan sa aming magkapatid. Laging sinasabi ni Alex na mag-asawa na ako at huwag ko siyang intindihin, pero hindi na rin ako nagkaroon pa ng oras para sa aking sarili. Hindi ko akalain na magiging kagaya ko si Mang Faustino na hindi na nagkaroon ng sariling pamilya. Gayunpaman, masaya naman ako, Karine, dahil marami akong natutulungang gumaling. Magpahanggang ngayon ay nanggagamot pa rin naman ako. Pero hindi na kagaya ng dati sa Bicol na maraming nakakakilala at maraming nagpapagamot. Mas pinili ko na rin kasi ang maging tahimik ang buhay namin ni Alex at nanatiling tangan ko ang mutiyang pamana sa akin ni Mang Faustino. Hanggang dito na lamang po ang pagbabahagi ko ng aking kwento at karanasan. Marami pong salamat, Karine at Sir Froy. Lubos na gumagalang, Rambo Santos, ang antinggero ng Bicol. Wakas.